Hello sa inyo sir, pati na sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin niyo na lang akong Zian. Meron lang akong karanasan na gustong ibahagi sa inyo na nangyari nung nasa high school pa lang ako. Taong 2008 to sa isang bayan sa Samar. Tuwing mahal na araw noon ay nakikinig kami ng mga drama sa radyo tungkol sa mga kwento sa Biblia. Inaabangan ko talaga yon tuwing Huwebes at Biyernes Santo. Ganon din ang mga palabas sa TV. Nung taong yon ay nagkasakit ako. Hindi ako nakasamang magsimba kina mama. Naiiwan lang ako sa bahay habang nanonood ng TV o di kaya ay nakikinig ng radyo. Wala pa kasing cellphone nun. Kaya tiyaga lang sa pakikinig ng radyo at TV at pagpabasa na rin ng mga comics at pocketbooks. Biyernes Santo noon nang maiwan akong mag-isa sa bahay. Hindi ako nakasamang magpunta sa simbahan at magprosesyon dahil sumasakit pa yung ulo ko. Sasamahan naman sana ako ni mama noon pero sinabi kong kaya ko naman. Kailangan ko lang na magpahinga pagkatapos ay makainom ng gamot. Nasa sala lang ako noon at nakabukas ang TV. Tahimik ang buong bahay. Napapapikit na ako nang biglang nag-iba yung boses na naririnig ko mula sa TV. Kaya muli akong napadilat at napatingin doon. Normal naman yon. Pero kapag napapapikit na ako ay maririnig ko yung matinis na boses ng babae na parang galit na galit. Pero nang titingnan ko na yung TV, puro lalaki naman yung mga nag-uusap at wala akong naririnig na ganun katinis at kalakas na boses ng babae. Inisip ko na baka boses yon ng kapitbahay namin. Kaya marahan akong bumangon at sumilip sa labas. Sobrang tahimik naman at parang walang tao. Kadalasan kasi halos lahat dun sa lugar namin ay nasa simbahan at nagpuprosesyon maliban sa mga matatandang hirap na sa paglalakad o di kaya ay yung may mga kapansanan. Kaya duda ako na may naiwan sa bahay ng kapitbahay namin. Muli na lang akong nahiga. Pinatay ko na yung TV dahil baka doon lang nanggagaling yung ingay. Bigla kasi akong naalimpungatan noon at lalo lang sumasakit yung ulo ko. Agad akong nakatulog. Tahimik na ulit yung paligid. Pero bigla na lang akong nagising nang makarinig ng may nagsasalita. Pagdilat ko ay nakabukas na ang TV at may nakita akong babaeng nakatayo at nakaharap doon. Nag-aagaw yung antok at kamalian ko at parang sumama ang pakiramdam kaya hindi makabangon at makadilat ng maayos. Mahina ko siyang tinanong kung sino siya. Pero hindi niya ako nilingon at hindi rin sumagot. Narinig ko na lang noon na mahina siyang humagikik. Yung hagikik niya ay nakakahindik talaga. Babangon na sana ako nang biglang nag-static yung TV at nakarinig na lang ako ng sobrang tinis na tili. Kitang-kita ko talaga na nakalutang na umalis yung babae at bigla na lang naglaho. Ang akala ko pa nga ay nananaginip lang ako. Pero nakaandar pa rin ang TV na walang signal. Tandang-tanda ko na pinatay ko yon bago ako matulog. Kaya hindi ako nananaginip lang ng mga oras na yon. Lalo akong gininaw at sobrang init na ng buong katawan. Pinatay ko ang TV at pumasok na ako ng silid ko noon para din magpahinga. Kaso ay kakahiga ko pa lang nang marinig kong tumulog na naman yung TV sa sala namin. Hindi na maayos yung pakiramdam ko. Nangihina at nakakaramdam na ng pagkahilo. Pero hindi ko kasi pwedeng iwan na lang na nakabukas yung TV. Sayang sa kuryente. Hindi ko na pala natanggal yung saksakan noon. Kaya tinanggal ko yon at bumalik na ulit sa silid ko. Yun na yata ang pinaka nakakakilabot na nangyari sa tanang buhay ko, Sir Bob. Pabalik na ako ng silid nang marinig ko na naman yung nakakakilabot na hagikik. Pero hindi na yun galing sa sala namin kundi sa loob na ng silid ko. Kinakabahan at kinikilabutan akong lumapit doon. Marahan kong binuksan ang pinto at biglang napaatras nang makita ko ang isang babaeng nakatayo at nakatalikod sa akin. Gumagalaw-galaw pa yung balikat niya nang nakakatawa. Parang namanhid yung ulo ko at hindi ko na maramdaman ito. Nanginginig na rin yung mga kamay ko at gusto kong sumigaw at umiyak pero hindi ko magawa sa sobrang takot. Para na akong naistatwa sa kinatatayuan ko. Nang biglang unti-unting gumalaw yung ulo ng babae,
umikot yun paharap sa akin. At nang makita ko yung itsura ay nandilim na ang paningin ko at wala na akong matandaan sa sumunod pang nangyari. Nagising ako noon dahil sa ingay ni na mama. Dapat daw ay hindi na lang niya ako iniwang mag-isa. Sobrang taas ng lagnat ko. Hindi ko maikwento sa kanila yung naranasan ko dahil baka hindi rin maniwala. At kahit nga ako noon ay hindi rin maapaniwala sa nakita ko. Sobrang nakakakilabot yung itsura ng babae. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng nilalang yun. Basta napakaitim ng muka at parang namumuti pa ang mga mata. Nang hindi pa rin humuhupa yung lagnat ko ay binalak na akong dalhin ni mama sa ospital. Para na daw kasi akong nagdidiliryo at kung ano-ano ang mga sinasabi ko. May tinuturo pa nga raw akong babaeng nakaitim pero wala naman silang nakikita. Kaya naman imbis na sa ospital na ako dalhin ni mama ay sa isang Sorano o manggagamot na niya ako dinala. Nagtayuan daw ang mga balahibo ni mama nang marinig ang sinabi ng manggagamot. Hindi lang daw bastang ligaw na kaluluwa ang gumugulo sa akin kundi isang masamang espiritu. Nagtaka naman sina mama kung paanong nangyari na may nakasunod sa aking ganong espiritu. Ayoko na sanang sabihin sa kanila at sa inyo pero gusto ko rin na maliwanagan kayo. Dapat hindi nyo ginagawang laro o biro ito. Dala kasi ng kuryosidad noon ay sumama ako sa mga kaklase ko na maglaro ng Spirit of the Glass. Akala ko ay loko-loko lang nila yon, na wala namang mangyayaring hindi maganda. Nangyari yon bago pa magsara yung klase namin. Isang linggo bago yung Holy Week ay nakakaramdam na ako ng pananakit ng katawan at panghihina. Nananaginip na rin ako ng masama pero binaliwala ko lang. At yun na nga siguro, sa pinakamahinang araw ng katawan ko at wala ang Diyos ay sinubok ako ng nilalang na ito. Parang napaka-imposible pero nangyari sa akin at muntikan ko na itong ikapahamak. Kaya sa mga nagbabalak gumawa o gawing katuwaan ang pagtawag sa mga kaluluwa, maaaring sa iba ay walang epekto. Pero pwede rin na meron talaga tayong magambalang nananahimik na kaluluwa. Or worst, ay yung mga kaluluwang naghihintay lang na may tumawag o makapansin sa kanila. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Sana ay mapansin ninyo itong kwento ko. Hello sa inyo, sir. Isa sa mga hindi ko makakalimutang karanasan ay nung umuwi kami sa lugar ng nanay ko sa Capiz. Magmamahal na araw noon at saktong kakatapos lang ng klase namin. Ako pala si Janet, taga Kulasi, Antique. Taong 2011 ay napagpasyahan namin na doon naman sa lugar ni nanay kami magbakasyon at magmamahal na araw. Medyo matagal na rin kasi kami na hindi nakakauwi doon. Namimiss ko yung mga bunga ng mangga at abukado na tanim ni Lolo, pati na yung mga dating kalaro ko. Kaya pagdating namin ay agad ako nagpasama sa mga pinsan ko na magdibot-dibot. Malawak ang lupain ni na Lolo at napapalibutan ng mga puno ang bahay nila. 2 palapag ang bahay na yari pa sa tabla. Matagal na panahon na iyong nakatayo. Minana pa raw yun ni Lolo sa mga magulang niya. Mula dun sa lupain niya ay makikita ang dagat. Malawak naman ang palayan na nakapalibot sa lupain. Malalayo ang mga kapitbahay. Literal na baryong magkakakilala halos lahat ng nakatira kahit na layo-layo ang mga kabahayan. Maraming alagang aso at pusa si Lolo. Mas maigi raw yon para walang masamang loob na magtangkang pumasok sa lupain niya. Sila lang kasi ni Lola ang naatira sa bahay. Nang maarating kami sa malaking puno ng avocado ay napansin ko agad yung lupang nakaumbok. Malaki yon. Sabi nila ay punso raw yon. Pero ang tingin ko nung una ay bahay lang yon ng langgam. Hindi pa naman kasi ako naniniwala sa mga duwende. Kaya tinawanan ko lang ang mga kwento at sinasabi ng mga pinsan ko. Naging tambayan ko ang nakausli at mababang sangano ng mangga na malapit lang sa puno ng avocado. Nagpagawa pa ako ng duyan doon
At kapag tanghali ay doon ako tumatambay. Sinabihan na nila ako na huwag doon maglalagi lalo na pag tanghali. Pero hindi ako nakinig. Masarap patulog kasi sa duyan na yon at sariwa pa ang hangin. Kahit na maaraw kasi nga summer. Nakakatulog talaga ako doon maghapon. Huwebes Santo nang umalis sina mama, lola at ilang tiyahin ko papuntang simbahan. Sina lolo, papa at ilang kalalakihan naman ay nagpuntang dagat para manghuli ng isda. Naiwan kami magpipinsan nun. Busy naman sila sa kaapanood ng TV samantalang ako ay nagbabasa ng bucket book sa duyan. Muli nila akong binilinan na huwag doon matutulog. Pero nagdala pa ako ng radyo na may speaker at napatugtog ng mahina. Sinasabayan ko pa yung mga kanta hanggang sa antukin ako. Nagising ako nang marinig kong may nanggigising sa akin. Halos hindi pa man ako noon makadilat sa sobrang antok. Pero nagtanong ako kung bakit. Nagtaka ako dahil hindi yun boses ng pinsan kong lalaki, kundi boses ng matandang lalaki. Garalgal at malalim, kaya mabilis akong napabangon. Pagbangon ko ay wala na yung kumausap sa akin. Nagpalingali nga ako pero walang tao sa paligid. Bigla ako nung nakaramdam ng pangangati. Nung una ay sa liig at bandang kaliwang braso. Pero nang tumagal ay sa buong katawan na. Yung para bang may gumagapang na sangkaterbang langgam. Sobrang kati ng buong katawan ko. Pero yung kati ay napalitan na ng hapdi nang magkasugat-sugat yung mga kinamot ko. Napahiyaw na nga ako sa sobrang kati at sakit. Nakita ako ng mga pinsan ko at inalalayang maapasok ng bahay. Pagdating doon ay nagiiyak na ako sa sakit. Sobrang dami ng pantal at sugat-sugat sa katawan ko. Para na yung mga paso ng sigarilyo. Pulang-pula at yung iba naman ay nagnanana. Hindi rin alam ng mga pinsan ko ang gagawin. May isa na balak lagyan ng asin yung mga pantal dahil baka may higad lang daw na nalaglag sa akin. Yung isa naman ay pinapahira ng cream yung mga sugat ko. Mga bandang 4:00 pa dumating sina lola at sobrang kinanghinana ako. Hindi ko na alam ang gagawin sa balat ko na pinagsama ang kati at hapdi. Mabilis na nga rin akong pinapaligo ng mga pinsan ko na may halong pinaglagaan ng talbos ng bayabas at asin. Nabawasan naman yung pangangati at hapdi pero yung mga sugat ay parang lumala. Pagkakita sa akin na lola ay agad niya akong sinermonan. Ang tigas raw kasi ng ulo ko. Hindi nila ako dinala sa pagamutan kundi sa isang albularyo. Alam niyo bang pagtapak pa lang namin sa bakuran niya ay napapailing na ito? Tahimik na kaming pinapasok at agad sinara ang pinto. Naglagay siya doon ng asin at ilang pangontra. May naasunod daw sa amin na itim na anino. Habang may pinapahid siya sa buong katawan ko, panay sabi niyan may nabulabog daw akong itim na duwende. Ayaw daw kasi nito ng maingay lalo na sa tanghali kung kailan sila nagpapahinga. Ayun at napalatak si lola. Ayaw ko raw kasing maniwala na may duwende doon sa punso, kaya hindi raw sila naglalagi doon. Mapaminsala raw itong duwende at matapang. Ayaw daw ako nitong patawarin dahil may nagawa na ako na ikinagalit nito. Napatingin sa akin sina nanay at lola. Hindi ko pa matandaan kung ano ang pinakamatindi kong ginawa. Umiling-iling lang ako. May ginawa nun yung albularyo para makausap niya yung duwende. Kaya nalaman din kung ano ang nagawa ko. Sinira ko raw kasi yung bahagi ng bahay nila. At yun ang naaalala ko na habang dumuduyan ako ay may hawak akong stick. At sa tuwing napapalapit ako sa punso ay sinusungkit ko yon. Muntik na akong mabatukan ni nanay. Nasabihan pa akong lalaga na raw ako pero isip bata pa rin. Tumahimik na lang ako noon para mapagaling na ako ng albularyo na ipagkasundo ito sa duwende. Gusto ko talagang matawa dahil ayaw ko pa rin talagang maniwala sa mga sinasabi nila. Pero nang sabihin ng albularyo na humingi ng alay ang duwende at pagagalingin ako nito ay hindi na ako nakakibo. Pag uwi namin ay agad naghanap sina lola ng manok na itim ang mga paa at yun ang inalay nila sa duwende kasama ang ilang itlog.
Kinagabihan nun ay muling pinahiran ni nanay ang mga sugat ko ng pangbanyos na bigay ng albularyo. Hindi na yun gaanong makati at nawala na rin ang hapdi. Kaya nagulat ako kinabukasan dahil paggising ko ay tuyo na yung mga sugat ko. Wala na rin akong nararamdamang pangangati o kung ano doon. Doon na ako naniwala sa mga laman lupa na nag-e-exist talaga sila. Muli akong lumapit doon sa punso, hindi para gambalain sila, kundi humingi ng tawad at tangakong hindi natatambay doon. Akala ko ay hindi na ako makakasama noon sa simbahan kina nanay, pero buti na lang talaga at mabilis gumaling yung sugat ko. Nakasama pa rin ako sa prosesyon ng mga santo. Hello sa inyo sir, pati na sa mga listeners nyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Arvin, taga Bohol. Itong kwento ko ay tungkol sa naranasan ko sa isang engkanto ng araw ng Biyernes Santo. Madalas kong marinig noon kina mama at mga matatandang kasama ko sa bahay na hindi dapat gumagala kapag Biyernes Santo dahil lapitin daw sa disgrasya at tagalabasan ang mga masamang elemento dahil patay raw ang Diyos. Ang naisip ko pa nga noon, bali tuwing Biyernes Santo, paulit-ulit siyang namamatay. Nasa high school ako noon at nasa asagsaga ng katigasan ng ulo. Mas importante sa akin ang gala at barkada. Hindi rin ako gaanong nagpapaniwala sa mga pamahiin. Hindi pa uso ang mga gadgets noon kaya gala talaga ako ng gala. Kahit ayaw pumayag din ng mama na umalis ako ng araw na yon, ay sumama pa rin ako sa mga barkada ko. Ayoko kasing magpaiwan. Biyernes Santo at imbis na simbahan ang punta ko, ay sa bundok kami napadpad ng mga barkada ko. Dapat daw ay gumawa kami ng panata na tuwing Biyernes Santo ay nasa bundok kami. May dala kaming mga pagkain nun. Nagulat pa ako dahil may dala ring kandila yung isang barkada namin. Sa isang malaking puno namin na piling lumilim. Balak namin kumain muna bago magpatuloy sa pag-akyat. Habang kumakain nga ay nagtatawanan pa kami. Napagkatuwaan pang magsindi ng kandila ng isang barkada namin. Ale raw namin yon sa mga naatira doon sa puno. Dahil sa kakulitan at katigasan ng ulo ko ay nagawa ko pang magpicture sa malaking puno. Sinuway ako ng isang barkada ko pero pinagtawanan ko lang siya. Sinabi ko pa na tingnan namin kapag na-develop na yung film kung may nakasama ako sa picture. Nang matapos kumain ay umalis na kami. Hindi namin niligpit yung mga kalat. Mga pasaway nga kasi. Naarating kami noon sa kalagitnaan ng bundok nang biglang umambon. Kumulog pa nga kaya pinasya na naming bumaba ng mabilis. Mukhang babagsak kasi ng malakas ang ulan. At sakto nga, nang maabalik kami sa pinagkainan naming puno ay bumuhos na yung ulan. Wala kaming ibang choice kundi sumilong doon. Napamura ako. Ang malas naman kako ng lakad namin at naapagtataka rin dahil summer noon pero bakit umuulan. Napaupo ako sa ugat ng puno at hindi ko na malaya na naatulog ako. Gulat na gulat ako paggising na nasa bahay na ako at nakahiga sa sariling kwarto. Parang saglit lang naman ako naatulog noon. Pero mas nagulat ako nang sinabi ni mama na magdadalawang araw na raw akong tulog. At kahit anong gising nila ay hindi ako magising-gising. Natingnan ako sa isang doktor at normal lang lahat. Natutulog lang daw ako. Ang kwento naman ng mga tropa ko ay naatulog daw ako sa isang ugat ng puno tulad ng naaalala ko. Pero nang gigisingin na raw nila ako ay hindi ako magising-gising. Kaya nagpanik na sila. Pinagtulungan nila akong ibaba ng bundok at isakay ng tricycle. Iniyakan na nga ako noon ni na mama dahil akala nila ay patay na ako. Pero hindi nila inaasahan na magigising ako sa araw din mismo ng pagkabuhay. Akala ko noon ay okay na ako at tapos na ang mahal na araw. Nagising naman ako pero hindi pala. Doon pa nang magsisimula ang malagim kong karanasan.
Nagsimula ang lahat sa mga panaginip ko. Bilang binata, kinasabihan ko noon na managinip ng magagandang babae. At palagi nga sa panaginip ko ay may kasama akong magandang babae. Sa una ay masaya, nakakakilig at payapa. Pero ang ending ay palaging nakakakilabot at nakakakaba. Bigla namang umiiba yung itsura ng babaeng kasama ko at nauuwi sa sakal yung dapat sana ay halik at yakap. Hanggang sa paggising ko ay nararamdaman ko yung sakit ng pagkaasakal sa leeg. Sabi pa ni mama ay may bakat daw ng mga kamay sa leeg ko na para akong sinakal. May mga kalmot din ako at pasa. Yung kinasabikan kong matulog at managinip ay kinatatakutan ko na. Halos ayoko na nga pumikit. Napansin din ni na mama na nangangayayat na ako at nanlalalim ang mga mata. Wala kasi akong ganang kumain at matulog ng maayos. Bigla na lang kasi na parang nakikita ko yung babae sa panaginip ko. Pero hindi yung magandang mukha nito, kundi yung nakakahilakbot. At dahil sobrang nag-alala si na mama sa akin, ay naghanap sila ng pwedeng makatulong. Buli na naman kasi akong naatulog noon ng mahigit 2 araw at muntikan ng tawagan ng punerarya. May naapagsabi na baka naglalakbay daw yung kaluluwa ko, kaya naman nabahala sila. May ilang sumubok noon pero malakas daw yung engkantong may gusto sa akin at kinukuha ako nito ng paunti-unti. At oras na hindi makabalik yung kaluluwa ko sa katawan, ibig sabihin ay nakuha na niya ako. Buti na lang at may nakilala si na mama na galing pang Samar. Halos gabi-gabi sila naglalagay ng asin sa kwarto ko at nagsisindi ng kandila. Pinagdadasal din nila ako na sana hindi makuha yung kaluluwa ko. Isang araw ay bigla na lang tumirik ang mga mata ko. Akala nila ayun na ang hudyat na mawawala na ako sa kanila. Sinabuyan nila ako ng asin at holy water nang gumagamot sa akin. Nangingitim daw yung mga labi ko at habol-habol ang hininga. Wala talaga akong matandaan nun, maliban sa nagkaagulong mga boses. Nilapat lang daw nung gumamot sa akin yung hindalaki niyang may holy water sa noo ko, tapos ay dinasalan ako. Huminto raw yung pagtirik ng mga mata ko at kumalma sa paghinga. Naramdaman ko na sobrang nangihina ako at nang dumilat nga ay nagiiyakan na sina mama sabay yakap sa akin. Ilang gabi na natulog akong may naasinding kandila sa kwarto ko. Katabi ko si mama na hindi ako iniwan hanggang sa lubusan na akong tinantanan ng engkantong nagkagusto sa akin. Pero hindi yung pagkaagusto na mahal, kundi yung gusto akong kunin. Simula nun, kapag Biyernes Santo ay sa simbahan na ang punta ko at hindi sa mga bundok o kung saan pa. Naging leksyon na rin yon sa ibang barkada ko, kaya sumasama na rin silang magprosesyon. At hanggang sa ngayon, kahit mahigit 2 dekada na ang nakalipas, ay magkakasama pa rin kaming nagtutulak ng isang santong pinagawa ni na mama. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga nakikinig. Itagoy na lang ako sa pangalang Anton, 28 years old at taga Batangas. First time kong marinig ang channel nyo noong pandemic. Halos mga fiction pa yung mga kwento nyo noon. Kaya nang marinig ko na puro true stories na ang mga nilalahad nyo, ay naisipan ko ring ibahagi itong karanasan ko. Nangyari ito nung buwan ng Kwaresma, kung saan nagbabakasyon kami ng barkada ko sa probinsya nila sa Visayas, somewhere in Iloilo. Dito na sila nanirahang mag-anak sa Batangas, pero nasa Iloilo yung mga kamag-anak nila at mga magulang ng parents nila. Kaklase ko siya nung college at naging matalik na kaibigan. Hindi ko nababanggitin yung eksaktong lugar nila sa Iloilo dahil baka nagkataon lang naman ang nangyari sa akin. Ayokong ipagpalagay na palaging nangyayari yon sa lugar nila. Sabi naman kasi ng kaibigan ko, sa tagal niyang naninirahan doon at doon na rin siya nag-aral hanggang high school, ay wala namang nangyaring ganoon sa lugar nila. Tawag sa akin na mga barkada ko ay Tisoy, maputi kasi ako.
May lahing Espanyol yung lolo ko sa side ni mama, kaya siguro nakuha ko yung features na yon. Agaw pansin daw ako kapag nagpunta sa ibang lugar at laging napagkakamalang dayuhan. Sa lugar ng kaibigan ko na tawagin nating Dan, ay hindi na rin iba sa akin ang reaksyon ng mga tao kapag napupunta ako sa mga di pamilyar na lugar, lalo sa mga baryo. Sadyang pinagtitinginan daw ang mga dayong katulad ko, lalo na at kakaiba ang kaputian ko. Naatira sila sa isang baryo sa Iloilo. 2 kilometro lang daw ang layo noon sa bayan. Nung andun kami ay hiniram niya yung tricycle ng tiyuhin niya kapag namamalengke kami o gumagala. Nai-enjoy ko talaga kapag ganung klaseng lugar. Tahimik at sariwa ang hangin. Sa gabi naman noon ay namamasyal kami sa plaza kasama yung ibang kalalakihang mga pinsan niya. Sinasama din nila ako kapag dumadayo sila ng basketball. Isang araw ay nagkayayaan ulit na pumunta sa kabilang baryo para mag-basketball. Binilinan na kami ng lola at tiyahin niya na huwag magpapagabi lalo at papalapit na ang mahal na araw. Hindi raw namin alam kung anong mga nilalang sa dilim ang gumagala. Pero parang pabiro lang yung sinabing yon ng lola niya. Tumawa pa nga si Dan at sinabing takot lang nun. Ako naman na wala pang karanasan sa mga ganon ay nagkipit balikat lang. Mas na-excite kasi ako sa magiging laro namin. Inabot na nga kami ng 9:00 sa kakalaro. Ilang grupo din kasi ang sumali at hindi kami tinigilan. Nakailang panalo na rin kasi kami. May napansin noon ang isang pinsan ni Dan na may matanda nang nakatingin sa amin habang naglalaro kami. Pero nawala naman daw yon. Nung huminto kami ng laro, nakita na naman niya. Padaan-daan lang daw yon na may bitbit na sako, kaya wala namang nakapansin maliban sa kanya. Grabe lang daw kasi yung makatitig sa amin, lalo na raw sa akin. Sumabat pa yung isang pinsan niya na baka napupugian lang daw. Sabay magtatawanan sila. Ako na naman yung napagkatuwaan nilang asarin. Habang naglalakad kami papunta sa nakaparadang tricycle, ay nakasalubong namin yung sinasabing matanda ng pinsan ni Dan. Nakayuko ito at uugod-ugod na naglalakad. Dala pa rin noon yung sako na parang pinaglalagyan niya ng mga kalakal. Sakto na pasalubong kami sa kanya ay nabitawan niya yung sakong dala. Hindi ko alam kung sinadya ba niya yon o nabitawan talaga. Pero gumulong ang ilang plastic bottles. Naawa naman ako na basta na lang namin nagpasan yon. Kaya nagmadali akong pulutin yung mga gumulong na plastic bottles. Tumulong na rin si Dan nun. Pero ako yung nag-abot sa kanya ng mga gumulong sa malayo. Hindi nagsalita yung matanda. Tahimik lang niyang inabot mula sa akin yung mga bote. Wala rin siyang reaksyon nun. Pero napatingin siya sa akin. Nagtama yung mga mata namin. Ang inexpect ko ay hiningitian niya ako. Pero nanilisik ang mga mata niyang tinalikuran ako. Parang nga may binubulong-bulong pa yon. Natatawa naman ang kami naglakad papunta sa tricycle. Nasabi pa ng isang pinsan ni Dan na siya na nga ang tinulungan, mukhang siya pa yung galit. Hindi na nawala sa isip ko yon yung parang galit na reaksyon ng matanda. At hanggang sa maarating kami ng bahay ni na Lola ay naisip ko pa rin yung mga nanilisik nitong mga mata. Malamang sermon na naman ang inabot ni na Dan mula kay Lola. Bakit daw ginabi na kami ng uwi at sinama pa ako? Natatawa pang sumagot yung isang pinsan ni Dan na hinahanapan daw nila ako ng girlfriend at may nakita nga raw sila. Ang tinutukoy nila ay yung matanda. Muntik pa akong masamid noon dahil muli ko na namang naalala yung uri ng pagkakatitig noon sa akin. Mga bandang 11:00 noon ay nasa kwarto na kami at nakahiga na. Dala na rin ng pagod ay agad akong nakatulog. Pero sa hindi ko malamang dahilan ay bigla akong napadilat na para bang may tumatawag sa akin. Naadilat lang ako noon na naatitig sa kisame. Hindi ko maigalaw yung katawan ko. Alam ko sa sarili na gising ako dahil nakikita ko yung bintana kung saan may ilaw sa labas. Naigagala ko pa nga yung paningin ko pero hindi ko maigalaw yung ulo ko. Kaya nilukop na ng kaba yung dibdib ko. Lalo na may makita ako sa gilid ng mga mata ko na anino sa labas ng bintana.
Gusto kong lingunin yon pero hindi ko magawa. Ginigising na rin ako ni Dan pero walang boses na lumalabas. Ungol lang yung nagagawa ko. Hanggang sa maramdaman ko na parang may humahawak sa paa ko paakyat sa hita. At sa maniwala kayo o hindi, Sir Bob, kitang-kita ko yung pagapang sa ibabaw ko na isang nilalang na buhaghag ang buhok at tumutulo ang malapot na laway. Hindi ko gaanong maaninag yung itsura nito dahil madilim at natatakpan ng buhok niya. Pero naririnig at nararamdaman ko yung pagtulo ng laway. Naaninag ko yung anyo nun dahil sa refleksyon ng ilaw sa bintana na galing sa labas. At ang isa pang nagpakilabot na husto sa akin ay ang nagliliwanag nitong mga mata at yung mga kukong tumutusok sa balat ko. Gusto ko nang pumalag. Ibinuhos ko yung buong lakas ko para mapaalis siya sa pagkakadagan sa akin. Pero kapag sinusubukan ko ay lalo akong nahihirapang gumalaw. Pati nga paghinga ko ay hirap na rin. Gusto ko nang humiyaw o sumigaw ng malakas nun. Akala ko nga ay katapusan ko na nang maramdaman kong pilit niyang pinapasok yung mahaba niyang dila sa bibig ko. Pero bigla akong napahiyaw at napabangon nang maramdaman kong may humila sa akin at yumuyugyog. Pagdilat ko ay nakita ko yung nag-aalalang mukha ni Dan na nakabungad sa akin. Nakabukas na rin ang ilaw nun. Lahat silang nasa silid ay gising na rin. Pati yung lola niya ay may hawak ng asin. Ang sabi ay binabangungot daw ako. At habang nangyayari yon ay may humuhuni at paikot-ikot na tiktik sa labas ng bahay. Bukang natipuhan daw ako ng isang aswang at sinundan ako. Nagsaboy ng asin sa may bintana yung lola ni Dan at sinarado niya yung maigi. Huwag rin daw akong matulog na diretso ang katawan na para akong patay. Kahit hating gabi na yon ay nagsiga din sina Dan sa labas ng goma. Naririnig pa raw nila yung malakas na huni ng tiktik. Mukhang pauwi na yon dahil malakas na ang huni. Tiyak sa susunod na araw ay dadalawin ulit ako. At hindi nga sila nagkamali. Dahil sumunod na gabi ay narinig ko na naman yung huni ng tiktik. First time kong makarinig ng ganon. Malakas nung una pero humina na. At ang sabi nila ay malapit na yon sa bahay. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa braso at batok. Lalo na nang sabihin ni Lola na binabalak talaga akong biktimahin nun o baka hawaan. Kaya habang nasa bakasyon na raw ako, lalo na at magmamahal na araw, ay pumirmi na lang muna ako sa bahay. Hindi ko raw kilala kung sino ang mga makakasalamuha ko. Tinanong ko sila kung anong itsura ng tiktik. Ang sabi ni Lola, hindi pa raw talaga sila nakakita ng ganon. At sa tagal ng panahon ay noon lang daw ulit nakarinig ng tiktik na umaaligid sa bahay nila. Halatang ako raw ang sadya bilang isang dayo. Nung mahal na araw na at nasa simbahan kami para umatid ng misa at prosesyon, nakita raw ng pinsan ni Dad yung matandang nangangalakal. Andoon raw yon sa isang sulok ng simbahan at nakatingin daw sa direksyon namin. Duda sila na ito yung nangaaswang sa akin. Hindi raw ito taga-baryo, pero bigla ay parang palagi na raw ito nilang nakikita. Bigla akong kinilabutan nun, lalo na nang pagtingin ko sa direksyon niya ay nakatingin din siya sa akin. Bigla ko na lang naalala yung namumula niyang mga mata at naglalaway na nilalang na dumagan sa akin. Bangungot man yon o totoo ay nararamdaman ko pa rin yung takot na binigay nito sa akin. Hinding-hindi ko yun makakalimutan, lalo na kapag sumasapit ang mahal na araw. Nabanggit yon ni Dan kay Lola na mukhang yung matanda ang gumagambala sa akin. Ang sabi ay hayaan na raw namin at may gagawin siya. Sa pagtataka ko, Sir Bob, ay hindi na bumalik yung tiktik ng sumunod na gabi at hanggang sa maabalik na lang ako ng Batangas nun. Pinabaunan nila ako ng pangontra dahil baka sundan ako. Sa awa naman ng Diyos ay wala namang tiktik na humuni dito sa paligid ng bahay namin. Na-curious ako noon kung anong ginawa ni Lola nila. Sinabi raw pala nito na marunong itong manggamot at mangulam. Hindi raw nito magugustuhan ang gagawin sa kanya ni Lola. Mukhang natakot naman ang matanda kaya tumigil na ito sa pagpunta sa bahay nila. Pero panakot lang pala yon ni Lola.
Gusto lang daw nitong hulihin kung yun nga talaga ang sumunod sa akin. At nakumpirma nga dahil hindi na bumalik yung tiktik.